What's up, guys? Nagbabalik ang Chanotsu Series Episode 13 Part 8. Kung hindi mo pa napapanood ang mga naunang part, panoorin mo muna ito dito. Sure ako, magugustuhan mo ito. Tara na't magsimula. Kinaumagahan, araw na ng inter-high ni Chanotsu. Bago siya umalis, sinabi ng nanay ni Taiki, "Galingan mo, Chanotsu. At mag-ingat ka din." Sumagot naman si Chanotsu, "Opo, gagalingan ko." Habang naglalakad papunta ng eskwelahan, naalala niya ang lahat ng paghihirap at oras na ibinigay niya sa pag-eensayo. Naalala rin niya ang mga moment na magkasama sila ni Taiki. Maya-maya, natigil siya dahil dumating si Taiki dala-dala ang wallet niya na naiwan ni Chanotsu. Medyo naging awkward ang sitwasyon dahil pareho nilang hindi alam ang sasabihin. Pinag-iisipan pa ni Taiki kung ano ang sasabihin niya. Pero napansin ni Taiki ang promise bracelet nila at sinabi niyang, "Wow, Chanotsu, mukhang hindi pa natatanggal ang promise bracelet mo ah." Sagot naman ni Chanotsu, "Oo nga eh, kahit na natupad ko na ang promise ko na umabot ako sa inter-high." Kaya't sinabi ni Taiki, "Dahil andyan pa yan, magdagdag tayo ng promise. Promise mo na mag-iingat ka at hindi ka ma-injured. Sure akong mananalo ka at gagalingan mo ng todo." Natuwa si Chanotsu sa sinabi ni Taiki. Pagkatapos nito, sinabi ni Taiki, "Eto ang power ko, ibibigay ko sa'yo." Pero ang sagot ni Chanotsu, "Hindi ko naman nararamdaman ang power. Halika dito, appear tayo para maramdaman ko." Nag-appear sila, at sinabi ni Taiki, "Pag kailangan mo ng lakas, punta ka lang sa akin lagi." Sagot naman ni Chanotsu, "Grabe ka naman, Taiki. Maharot ka talaga." Sabay alis na iniwan si Taiki na sobrang nagtaka at nahiya kung ano ang ibig sabihin ni Chanotsu na maharot siya. Sa eskwelahan, sinasabi ni Taiki kay Kasahara na si Chanotsu ang maharot dahil siya ang nagyaya ng high five. Pero ang sagot ni Kasahara, "Pati ikaw, maharot, sa mga sinasabi mo." Pero bukod doon, alam mo bang nakita ka ng mga kaibigan ni Chanotsu na kasama si Hina sa Furryworks Festival? Kasama nila si Chanotsu, kaya sure na nakita niya kayong dalawa. Halos mabaliw si Taiki sa narinig niya. Naalala rin niya na sinabi niya na ang kasama niya ay mga kaibigan niya. Kaya ibig sabihin, akala ni Chanotsu na nagsisinungaling siya para itago na sila lang ni Hina ang magkasama. Hindi alam ni Taiki ang gagawin niya, pero nagulat si Kasahara nang biglang mag-aya si Taiki ng practice. Nabigla siya dahil naka-move on agad si Taiki sa pangyayari. Kaya sinabi ni Taiki, "Wala na akong magagawa. Nangyari na eh, sa kapag nag-sorry ako, mas mukha pa akong sinungaling." Agad naman siyang binara ni Kasahara at sinabing, "Wala din naman oras si Chanotsu doon, kaya sure ako wala siyang pake." Natameme si Taiki, pero maya-maya, nabangga siya ni Hina na nagdiretso lang. Sinabi ni Taiki, "Mukhang sobrang focus ni Hina." Sagot naman ni Kasahara, "Syempre, lalo na't malapit na ang inter-high nila. Kagaya nila Haryo, sobrang intense ng training. Halos sumuko na ang kanyang mga kasama. Naghanap pa si Haryo ng kasunod, pero walang may gusto. Kaya nag-alok si Taiki na siya na lang. Binalaan siya nito, "Hindi ako maawa sa'yo, at dudurugin kita." "Okay, walang problema," sagot ni Taiki. Pagkatapos nila, lumabas si Taiki at nagulat siya sa dami ng mga player dito sa inter-high, na galing pa sa iba't ibang parte ng Japan. Natulala si Taiki nang makita niya rin dito si Yusa, at naalala niya ang pagkatalo niya dito. Pero maya-maya, tinawag siya ni Karen, ang girlfriend ni Haryu. Lumapit ito sa kanya at sinabing, "Sakto, Taiki, i-cheer mo siya. Kausap ko si Chanotsu sa cellphone." Inabot sa kanya ni Karen ang cellphone, at napaisip si Taiki na gusto rin niyang makausap si Chanotsu para linawin ang hindi pagkakaintindihan. Pero nang nagsalita siya sa cellphone, natameme siya dahil biglang pinatay ni Chanotsu ang cellphone. Dahil dito, napaisip si Taiki na sinadya ito ni Karen para asarin siya, at mana-mana ito kay Haryo. Nagsalita si Karen at sinabing, "Wow, sayang. Gusto mo pa naman siyang makausap, crush mo ha, no?" Dahil dito, napasigaw si Taiki, "Anong crush?" "Halata na sa reaksyon mo ang sagot, Taiki," sagot ni Karen. Tinuloy pa niya, "Gaano mo na siya katagal gusto? Simula nung magkasama kayo sa bahay. O dati mo pa siya gusto?" Sagot naman ni Taiki, "Pati ba ang pagtira niya sa bahay namin, alam mo?" "Oo naman. Sinabi niya sa akin." "Swerte mo nga, kasama mo sa iisang bubong ang crush mo," sagot ni Karen.
Dito niya na-realize na best friend nga ito ni Chinatsu, dahil tanging kay Karen lang niya ito sinabi. Tinanong ni Karen, kamusta naman kayo ni Chinatsu sa bahay? Masayang sumagot si Taiki, ayos na ayos. Napakabait at masipag ni Chinatsu, at higit sa lahat, bumabagal ang oras kapag magkasama kami. Natulala si Taiki nang sabihin ni Karen, sabi ko na bagay kayong magkasama. Dumating na silang dalawa kay Haryo, at nagulat si Taiki na talagang pumunta si Karen. Natulala siya habang nakikita niyang matindi ang suporta ni Karen kay Haryo. Humanap si Taiki at Karen ng pwesto para mapanood si Haryo. Sinabi ni Taiki, bilib ako sa inyo, Karen, kung paano niyong dalawa nababalanse ang trabaho at relasyon niyo. Bigla namang sumagot si Karen, na may halong pang-aasar at parang si Haryo ang tono, sabi ko na, nag-aalala ka kung paano mo babalansihin ang mga bagay kapag nagkatuluyan kayo ni Chinatsu. Sinubukan i-deny ni Taiki, pero hindi ito gumana. Pinaliwanag sa kanya ni Karen na hindi madali noong umpisa ang relasyon nila ni Haryo dahil hindi nila alam kung magfo-focus lang sila sa isang bagay. Pagkatapos, ikinwento ni Karen kung paano sila nagkatuluyan ni Haryo at ang buong love story nila. Halos hinggilan si Taiki sa sobrang kilig. Napasabi pa siya, isa si Karen na gold medalist sa panghaharot kay Haryo. Sinabi pa ni Karen na noong una, sinubukan nilang mag-break dahil sa career niya at sa badminton ni Haryo, pero hindi nila kayang maghiwalay. Kaya gumawa sila ng paraan kung paano ito mabalanse, at sa huli, gumana ito. Dito rin nagka-idea si Taiki na posible palang magkaroon ng relasyon habang ipinagpapatuloy ang sports o career. Nagsimula na ang laban ni Haryo, at napakatindi nito. Sa huli, si Haryo ang nagwagi. Habang tinitignan ni Taiki si Haryo at ang supportive na Karen, hindi matanggal sa isip niya ang ideya na umamin na kay Chinatsu at magbakasakaling gumana ito kagaya ng kay Haryo at Karen. Habang nagpapahinga si Haryo, nilapitan siya ni Hyodao at sinabing, good luck. Pero si Haryo, na competitive, ay sumagot ng, good luck din. Excited na akong durugin ka. Binalaan siya ni Hyodao at sinabing, Haryo, pag hindi ka nanalo ng kahit isang game sa akin, sa tingin ko hindi ka na aabot dito next year. Maya-maya lang, nagsimula na ang matinding laban ni Haryo at Hyodao. Back and forth ang laban, at halata sa mukha nilang dalawa na pinahihirapan nila ang isa't isa. Pero sa huli, natalo si Haryo sa unang round at tinambakan siya ni Hyodao. Nag-alala si Karen at tinanong si Taiki kung may chance pa si Haryo manalo. Sinabi ni Taiki na best of 3 up to 21 ang laban, kaya meron pa. Habang nag-iisip si Haryo at nag-aalala dahil nakokontrol ni Hyodao ang laban, nakita niya si Karen na nagdadasal at kinakabahan. Napasabi pa siya, madalang mangyari ito kay Karen. Flashback ni Haryo, ito ang unang beses na magkakilala sila ni Karen noong grade 5. Ang childhood ni Haryo ay puno ng iba't ibang aktibidad dahil iyon ang gusto ng magulang niya, swimming, piano, cram school, at iba pa. Pero sa huli, sa badminton pa rin nahulog ang puso niya. Dito rin niya unang nakita si Karen sa swimming club. Sinabi ni Haryo na halos lahat ng lalaki ay nagkakagusto at nagagandahan kay Karen, pero siya, hindi. Halos palaging napapahiya si Karen dahil lagi siyang sablay sa swimming. Nilapitan niya ito at sinabing, bakit ka pa nagsasayang ng oras umattend dito? Ginagawa mo ang bagay na hindi ka magaling. Ilang beses ka nang napapahiya. Pero ang ginawa ni Karen ay bigla siyang hinayla pababa at sinabing, bakit hindi mo ako turuan? Kung nalulungkot ka na nakikita mo akong napapahiya, bakit hindi mo ako turuan? Magaling ka mag-swimming, hindi ba? Saka higit sa lahat, bago lang ako. Kahit ngayon hindi ako magaling, hindi ibig sabihin sa hinaharap, hindi pa rin ako magaling. Dito unang humanga si Haryo kay Karen dahil sa sinabi niya at kung paano siya mag-isip. Hindi rin nagtagal, natuto at gumaling si Karen lumangoy, na nagpaluha pa sa coach nila. Simula noon, kahit magkaiba sila ng eskwelahan, malapit naman ang kanilang bahay sa isa't isa. Kaya palagi na silang magkasama kahit saan magpunta. Sinabi rin ni Haryo na kahit ano ang mangyari, sinasabi agad nila ito sa isa't isa. At kapag may problema, pareho nilang pinatatatag ang isa't isa. At lumalabas na pareho din sila ni Taiki ng sitwasyon noon dahil hindi rin pala makapagtapat si Haryo kay Karen, kahit gusto na niyang maging higit pa sa magkaibigan silang dalawa. Pinili ni Haryo itong itago dahil natatakot siyang mahadlangan ang pangarap ni Karen. Nagsimula na ang second round nila ni Haryo.
Matindi ang laban, at iniisip niya kung gaano kaastig si Karen, na kahit anong problema ang iharap sa kanya, hindi siya sumusuko. Para rin palang si Taiki at Chanotsu ang dalawa, halos magkapareho ng ugali si Chanotsu at Karen, at pareho naman sina Taiki at Haruo. Ganito rin kaya ang kalalabasan ng kwento ni Chanotsu at Taiki. Nakakahabol na si Haruo sa laban, at halatang nahihirapan si Hyodo. Mas ginagalingan ni Haruo at ibinibigay niya ang lahat dahil naniniwala at sumusuporta sa kanya si Karen. Dahil sa lakas at inspirasyong ibinigay sa kanya ni Karen, nagtagumpay si Haruo at nanalo siya laban kay Hyodo, kaya naging tie game na sila. Nagsimula na ang third round, at sinasabi ni Haruo sa sarili niya na kaya niya ito. Hindi siya dapat matalo dahil ayaw niyang mag-alala si Karen. Matindi ang laban, at unti-unti nang nakakahabol si Haruo, bigay todo siya sa bawat hampas. Pero sa huli, natalo pa rin siya laban kay Hyodo. Nagpaalam na si Hyodo at sinabing na-enjoy niya ang bawat laban nila ni Haruo dahil posibleng huling beses na itong maglaban sila. Maya-maya, habang naglalakad sina Taiki at Karen, tinanong siya nito kung may balak siyang umamin kay Chanotsu. Sinabi pa niya, magkasama na nga kayo sa bahay, eh. Higit pa yun sa pagdedate lang. Kaya sinabi ni Taiki, dahil magkasama kami sa bahay, mas nahirapan akong umamin. Kasi kapag ni-reject niya ako, mahihirapan si Chanotsu na tumira sa amin. Sumagot naman si Karen, hindi ba gusto mo siya? Ibig sabihin, gusto mong mag-date kayo, o kumain sa labas? Oo, gusto ko, sagot ni Taiki. Pero halos masunog siya sa sobrang hiya dahil inasar na naman siya ni Karen, na sinabing, para ka palang weirdo. Gusto mong mag-date kayo pero magkasama naman kayo sa bahay? Ang weird yun, sinabi ni Taiki. Oo nga, ano? Kasi kapag hindi siya nakatingin, tsumitiempo ako para matitigan siya. At kapag dumaan siya sa harapan ko, inaamoy ko siya. Ang weirdo ko pala talaga. Maya-maya, binigyan siya ng payo ni Karen at sinabing, masyado kayong nag-overthink. Pero sa isip mo lang yun. Hinuhulaan mo lang kung ano ang iniisip ni Chanotsu, kahit hindi ka sigurado kung yun ba talaga. Minsan, mas maganda na huwag mo nang masyadong isipin ang mga bagay-bagay. Dahil kapag wala kang ginawa at itinago mo ang nararamdaman mo dahil takot ka, baka sa huli magsisi ka. Dahil sa sinabi ni Karen, natulala si Taiki at natauhan. Maya-maya, nagkita sina Haruo at Karen. Pero nagkailangan sila dahil hindi nila alam ang sasabihin sa isa't isa. Kaya't sinabi ni Karen na mauna na siya dahil dumating na ang bus. Pero bago siya makaalis, niyakap siya ni Haruo mula sa likod at sinabing, pangako, mananalo ako sa susunod. Ngumiti si Karen at sinabing, alam ko. Sino ang kinilig sa dalawang ito? Ganito rin kaya ang future ni Chanotsu at Taiki? Magagawan kaya nila ng paraan para magkatuluyan ng isa't isa? At kailan kaya aamin ang ating torpang bida? Abangan sa susunod, mga ka-recap. Maraming salamat sa panunood. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa marami pang high-quality recaps kagaya nito. Kita-kits sa susunod, mga ka-recap.